So kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so time out muna tayo sa mga features ni Abby. This time, meron na akong i-share sa inyo na mahalagang mahalaga, lalong-lalo na sa ating mga ka-travelers at mga drivers. And now back to your regularly scheduled program. Siguro naman familiar na kayo sa term na ORCR. Ito po siya mga ka-travelers. So ito yung mga sample ng ORCR. So meron dito yung luma at meron din yung bago. So didiscuss natin ngayon yung mga legitimate na dokumento nito para naman hindi tayo magoyo, lalong-lalo na kung gusto natin bumili ng sasakyan. Most especially kapag ang mga sasakyan na gusto nating bilhin is mga second hand na. Yung mga tipong nagpasalin-salin na from one owner to another. Kasi lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi natin sigurado kung hindi tayo magiging metikuloso, o di ba? Kasi kung halimbawa masyado tayong excited sa pagbili ng sasakyan, hindi natin alam naloloko na pala tayo. Mas maigi na yung kahit papaano magkaroon tayo ng basic information kung paano natin malalaman sa dokumento pa lang kung legit or fake ito, okay? So, una-una sa lahat, ano ba yung tinatawag na ORCR? So, OR means official receipt. Ito yung dokumento na kung saan nire-renew natin to every year, pero lately nga nagkaroon ng amendment at ang pagre-renew ng ating official receipt, if I'm not mistaken, is now every 3 years. Dito natin malalaman mga ka-travelers kung pwede pa natin gamitin ng ating mga sasakyan. Kasi kung halimbawa magkaroon ng checkpoint at kung expired na ang rehistro ng inyong sasakyan, mangyayari niyan, mahuhuli pa kayo at syempre kaso rin yan. Stop it. Get some help. Ngayon, on the other hand, yung CR, hindi ito yung comfort room ano. But anyway, yung CR, ito naman yung tinatawag na Certificate of Registration. So by the word itself, registration or rehistro sa Tagalog. So ito naman yung dokumento na kung saan lahat ng information ng inyong mga sasakyan is nakasave na or nakapasok na sa database ni LTO. So ang LTO means Land Transportation Office. So ito yung ahensya ng gobyerno na kung saan sila yung nag-i-issue ng mga permits, mga lisensya ng ating sasakyan, even sa ating pagmamaneho. Okay? Okay. So dako na tayo mga ka-traveler sa ating main topic. Alamin natin kung legit ba or fake ang ating rehistro. Okay? So umpisa natin sa lumang rehistro. So ganito ang itsura niya. Ewan ko kung nakikita yan, no? Medyo kasi flash out dito yung ilaw, ayan. So mapapansin natin halos kasing laki lang siya ng index card at medyo yellowish yung kanyang papel, ano po. So malalaman natin dito unang-una sa lahat kung legit ba ang ating dokumento, ang ating rehistro na sasakyan. So titingnan nyo dito sa may CR number niya, yung kulay pula, ayan. Unang-una sa lahat, kapain nyo yan sa may bandang likod, dapat naka-emboss yan. So dapat makakapa nyo yung parang naka-embed or naka-imprint na number. Kapag ka hindi, most likely peke yung inyong dokumento. And then, pangalawa, makikita natin dito, actually hindi natin mapapansin agad by our naked eye, pero kung halimbawa kukuhanan nyo ng picture using your mobile phone, yung guhit dito sa ilalim lang ng Land Transportation Office. So hindi yan basta-basta guhit. Ngayon kapag pinicturean nyo yan or kumuha kayo ng magnifying lens, makikita nyo dyan yung letrang LTO. Okay? So, sunod-sunod yan na parang kala mo nga, pagka tingin mo sa malayo, is kala mo guhit lang. Pero hindi, pagka tiningnan mo yan, LTO ang nakalagay dyan. And then, ganun din mga ka-travelers, dito sa may bandang gitna ng inyong registration, ayan, dito sa may gross weight, makikita nyo rin dyan yung linya dyan, yung naka-vertical, makikita nyo rin dyan, hindi yan basta-basta guhit. May nakalagay din dyan na LTO. Okay? So, sunod-sunod na letters yan. Napakaliit lang yan mga ka-travelers. Hindi nyo basta-basta makikita. Not unless kumuha nga kayo ng mobile phone at picturean nyo, tapos i-enlarge nyo, makikita nyo yan. Sunod-sunod yan, no? LTO, LTO, LTO. At meron pa mga ka-travelers, itong ating documents na to, kapag ka nilagay nyo sa UV light, alam nyo yung parang pinaka-gadget or device na ginagamit para malaman natin kung peke ang pera. Pwede nyo ring malaman kung fake ang inyong CR or inyong Certificate of Registration. So, isalang nyo lang doon sa UV light, may makikita kayong parang confetti dito sa may bandang kanan ng inyong document. At kasama nga dito is yung LTO logo. So pagka sinalang nyo sa UV light, makikita nyo rin doon yung logo ng LTO. Banda rito yan mga ka-travelers. Now, on the other hand naman mga ka-travelers, dako naman tayo sa Certificate of Registration ng sasakyan, yung mga bagong na-issue ngayon ni LTO. Ganito na siya mga ka-travelers, oh. Ayan, so bagong-bago siya.
para lang pinrint sa bond paper. Wala namang masyadong hiwaga dito sa ganitong klase ng dokumento, pero malalaman nyo pa rin kung legit ang Certificate of Registration niya. Paano? Ganito siya mga ka-travelers. So together with the Certificate of Registration, syempre meron siyang OR. So hindi pwede na ma-issue sa inyo yung Certificate of Registration na walang official receipt or yung tinatawag nila na OR. So ito siya. So bond paper lang din siya, no? Pagka pinrint. Ayan. Pero kung halimbawa gusto nyo malaman yung legitimacy ng isang dokumento, yung mga bagong issue na mga Certificate of Registration, yung mga rehistro na sasakyan, alamin nyo or hingin ninyo yung official receipt nito. Ayan, kung makikita nyo mga ka-travelers, so pansinin nyo yung kanyang QR code. So kuha kayo ng mobile phone and then kuhanan ninyo yung QR code neto. At dapat madidirect kayo sa webpage ni LTO. So pagdating nyo doon sa webpage ni LTO, doon nyo na makikita ngayon yung mga information ng inyong sasakyan na nakapaloob din dito sa inyong rehistro. Ngayon pagdating nyo doon sa webpage ni LTO mga ka-travelers, dapat alamin ninyo kung nagmamatch yung information doon sa website against dito sa inyong rehistro. At syempre, dito na rin sa inyong official receipt. So unang-unang titingnan nyo dito is yung OR number niya. Kung halimbawa parehas ba siya dito at doon sa website. And then susunod dito is yung inyong LTO client number. Okay, so makikita nyo naman dito yan. Yung inyong LTO client number. And then yung OR date kung kailan na-issue ito. Nandun din sa website, dapat parehas na parehas din dito sa inyong rehistro at dito sa inyong official receipt. Okay? And then makikita nyo rin dito yung MV file and then etc. etc. So most likely halos ng information na makikita nyo dito is dapat parehas din sa website. Alright? So para hindi tayo ma-scam kung halimbawang may nag-aalok sa inyo na magbenta ng mga sasakyan. So tingnan nyo muna, importante sa lahat ang inyong dokumento. Ngayon, meron ako na-research sa internet mga ka-travelers. May mga times kapag ka-in-scan nyo yung mismong QR code dun sa OR ni LTO, baka kasi fake pa rin yan kung halimbawang pagka-scan mo, hindi siya pumunta doon sa website. Yung pala parang may nakasave lang na photo dun sa mobile phone ng nagbebenta sa inyo, mag-ingat-ingat din. Dapat pag kukuhanan nyo ng mobile phone ninyo itong QR code, dapat direkta siyang mapupunta dun mismo sa website ni LTO. Okay? Good job! At yung pang Maising Vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin na notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.